Hello guys! Welcome back sa YouTube channel ko. At today, ang pag-uusapan naman natin ang isang importanteng gamot na madalas na i-prescribe para sa iba't ibang kondisyon, ang prednisone. Siguro narinig mo na yung gamot na to kung meron kang hika, autoimmune disease, matinding allergy o skin condition. Pero ang tanong, safe ba ito? Bakit kailangan i-taper? Pag sinabing i-taper, kapag ititigil mo, dapat dahan-dahan lang, pababa ng pababa yung dose. So in short, bakit bawal siya basta-basta itigil? So sa vlog natin na to, i-explain natin in simple terms kung paano gumagana ang prednisone, kailan ito ginagamit, ano yung side effects, at paano ito inumin ng ligtas. Guys, before tayo magpatuloy, make sure na tapusin nyo yung video na to kasi sure ako na marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper at isa akong licensed pharmacist. So, quick disclaimer lang din pala, this video is for educational purposes only. So, prednisone is a prescription medication. So, kailangan ng reseta. Kaya huwag mag-self-medicate at laging kumonsulta sa doktor bago uminom nito. So, let's start na. Ano nga ba yung prednisone? Ang prednisone ay isang synthetic corticosteroid. Ibig sabihin, ginagaya nito ang natural hormone na ginagawa ng adrenal glands natin, ang cortisol. Ang cortisol ay may malaking role o maraming functions. So, una na dito yung pag-control ng inflammation. Pangalawa, siya rin yung responsible for immune response. Pangatlo, for metabolism. Pang-apat, para sa stress response. Kapag may sobrang pamamaga o sobrang aktibong immune system ng katawan, doon ginagamit ang prednisone para kontrolin ito. So, paano naman siya gumagana? May dalawang main action ang prednisone. Una, anti-inflammatory. Pinipigilan nito ang production ng inflammatory chemicals tulad ng prostaglandins at cytokines. Kaya nababawasan ang pamamaga, pamumula, pananakit, at swelling. So pangalawa, immunosuppressive. So pinapahina nito ang sobrang aktibong immune response. Ito ay mahalaga sa autoimmune diseases, kung saan ang immune system ay umaatake sa sariling katawan. So ngayon, ano yung mga kondisyon na ginagamitan ng gamot na prednisone? Karaniwan ginagamit ang prednisone sa autoimmune diseases tulad ng lupus, rheumatoid arthritis, at multiple sclerosis. So ginagamit din siya sa asthma at severe allergic reactions. So skin conditions gaya ng eczema, psoriasis, at severe dermatitis. Ginagamit din siya for inflammatory bowel diseases tulad ng Crohn's disease at ulcerative colitis. Organ transplant, patients para maiwasan ng rejection. Minsan, ginagamit din ito bilang bahagi ng cancer treatment. So bakit kailangan ng reseta? Dahil ang prednisone ay powerful na gamot. Mali ang dose o maling duration ay maaaring magdulot ng seryosong side effects. So hindi ito vitamins o simpleng anti-inflammatory lang. Ang dosage ay individualized. So in short, depende ito sa condition, severity, sa age, sa weight, ibang health condition ng pasyente. Importanteng tanong, bakit bawal biglang itigil? Ito yung isa sa pinaka-critical na information. Kapag matagal kang umiinom ng prednisone, nasasanay ang katawan mo na may external steroid supply. Dahil dito, bumababa ang natural production ng cortisol ng adrenal glands mo. Kapag bigla mong itinigil ang prednisone, maaaring magkaroon ng adrenal insufficiency ka. So ano yung mga sintomas na meron kang adrenal insufficiency? So una, matinding panghihina. Pangalawa, possible na magkaroon ka ng low blood pressure. Pangatlo, dizziness. Pang-apat, shock in severe cases. Kaya kailangan itong i-taper. So ibig sabihin, gradual yung pagbaba ng dose. Dapat dahan-dahan, hindi basta ititigil mo na agad. So ano yung short-term side effects? Sa unang weeks, maaring maranasan ang increased appetite, weight gain, fluid retention, mood changes, insomnia, elevated blood sugar. Kaya kadalasan nire-recommend na inumin ito sa umaga para mabawasan ang sleep disturbance. So ayun yung mga possible na ma-experience nyo kapag umiinom kayo ng prednisone in short term. In long term naman, side effects niya kapag prolonged use o mataas yung dose, pwedeng magkaroon ng osteoporosis, muscle weakness, cataracts or glaucoma, suppressed immune system, thinning of the skin, easy bruising o madaling magkapasa, adrenal suppression, kaya mahalaga ang monitoring. Sino yung mga dapat mag-ingat? May mga systemic fungal infection, may uncontrolled bacterial infection, may untreated tuberculosis, may uncontrolled diabetes, may severe hypertension, may glaucoma, syempre yung mga buntis o yung mga nagpapa-breastfeed na kababaihan. Dapat guided ng OB. For the drug interactions naman o yung mga gamot na bawal isabay dito, importanteng sabihin o i-inform
ng doktor kung umiinom ka ng NSAIDs o yung mga anti-inflammatory medication kasi pwedeng magkaroon ng risk sa stomach at pwedeng magkaroon ng stomach ulcers. So, syempre yung mga patient na umiinom ng mga blood thinners, yung mga pasyenteng umiinom ng diabetic medications, mga anti-seizure medications, mga vaccines na live kasi ang prednisone ay pwedeng mag-interact sa maraming gamot. So, paano inumin ng tama? Inumin sa umaga kasabay ng pagkain, sundin ng eksaktong dose, huwag mag-double dose kapag nakalimutan, huwag itigil ng walang payo ng doktor. So, for the lifestyle tips habang umiinom ng prednisone, limit mo dapat yung sodium para maiwasan ang fluid retention. Increase yung calcium at vitamin D intake para protektahan ng buto. Mag-weight-bearing exercise para maiwasan ng bone loss. Monitor blood sugar kung diabetic ka at syempre, dapat magkaroon ka ng regular eye check kung long-term use yung paggamit mo ng prednisone. So ano naman yung mga red flag symptoms na kailangan mo na talagang bumalik sa doktor? Syempre kapag nakaka-experience ka ng matinding pamamaga sa mukha, pag nagkakaroon ka ng vision changes, nalalabo yung mata mo, ganyan. So syempre kapag nagkaroon ka rin ng severe mood swings, persistent infection, black or bloody stools or yung dumi mo, parang may dugo or parang nangingitim yung dumi mo, extreme weakness, kapag may ganito, agad magpa-check up na sa doktor. So ngayon, nakakataba ba ang prednisone? So hindi directly, pero pinapataas nito ang appetite at nagdudulot ng water retention. Kung hindi controlled ang diet, pwede kasing tumaas yung timbang mo. So ano yung solution natin dito? Balanced diet, low sodium intake, tsaka regular activity. Ang prednisone ay isa sa pinaka-effective na gamot sa inflammation at autoimmune diseases. Pero ito rin ay isa sa mga gamot na kailangan ng tamang paggamit at monitoring. Hindi ito masamang gamot, ang problem ay maling paggamit. So for the summary lang or quick recap lang, prednisone is a corticosteroid. So ginagamit siya for inflammation and autoimmune conditions. So kailangan ng reseta bago makabili nito, may short-term at long-term side effects siya. Kailangan i-taper, kailangan ng strict monitoring kapag umiinom ng prednisone. So guys, ngayon alam mo na kung paano gumagana yung prednisone, bakit kailangan inumin ito ng tama at bakit bawal ito basta-basta itigil. So ayun lang guys, kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to like, share, and subscribe. At kung gusto mo pang masundan ng mga ganitong topic about health, medications, nutrition at wellness, comment mo lang sa baba kung ano yung next topic ang gusto mong i-feature natin. So guys, stay healthy, stay informed. Muli ako si Jasper, sa akong licensed pharmacist. Thank you for watching and see you sa next vlog. Bye-bye!